Hello guys, good afternoon guys. Katatapos ko lang maligo kasi madami akong nabakan at naligo na rin. Ano na naman tayo, continuous tayo guys sa napag-aralan natin, sa pagbasa natin sa Bible. Dito pala sa ano natin guys, pagbabasa natin ng Bible, kasama ng konting discussion. Ano to, hindi to ano yung, wala tong giano na mga religion, wala. Kasi kahit anong religion natin, Biblia pa rin ang binabasa natin, Biblia pa rin ang pinag-aralan natin. So sa pagbabasa natin dito, sa pag-aaral natin dito, wala itong pinipili. Kahit anong religion, pwede dito, wala naman akong ano din na, habang hindi naman ako nagsabi sa inyo na naminaw ka diri ha, maminaw ka diri, magbasa ka diri, kay aron ka maun sa imong relihiyon, wala. Kundi ang akong giingon na magbasa ta ni ani, magtuon ta sa salita ng Diyos, mag-aral ta sa salita ng Diyos. Kasi bilang tao, meron tayong obligasyon din ba na mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya bisag unsa nato ang relihiyon, kana ganing Biblia ang ato ang basahon, Biblia ang ato ang gipaminaw sa pare o unsa man pamandina pastor ba. Di ba? So ikadayon nato ni guys, kanang dito na ta sa katong kang Adan na ginawa ng Diyos na lalaki at gumawa din siya ng babae para mayroong kasama. Kasi giano bitaw to niya, gipatawag to niya ang mga hayop na iyahang gipagmasdan si Adan kung meron ba siyang sakto dito na makakauban niya, makasama niya dito sa iyahang pagbantay ato nga dito nga kana ganing sa Garden ng Eden. O sa tanaw niya walang nakasakto dito ng mga hayop, mga ibon, wala. So nagawa to siya og babae no, para naa siya kauban. Kay dili pwede ang hayop lang ang iyang kauban. So mao to naging kana ganing katupong babae naghimo niya natintal dito kay di pag-iingnan si Adan nga pwede mong kaon din ni aning tanan na bunga. So karon kay ang katong bitin to aman dito nagkuan man dito ato nga sa gitna. Eh di ba dito siya ipakaon tong punuan katong sa tunga na punong kahoy. Ang bunga ato dili ipakaon sa ilaha. Kay kung mukaon sila mamatay sila. So mao bitaw karon na ang tao mamatay gyud kay ngano insupak man sila sa Ginoo, nag-ingnan sila na dili mukaon ato niya kay kaon man gid di mao nang mamatay karon ang tao. Kay gisupak kanila ang Ginoo kay tungod ang katong babae nagpatintal sa bitin ug ang babae pod ang lalaki pod nagpatintal sa babae. So mao na to na pag nabuksan na to ang ilahang nahuna no pagkaon nila atong ilahang nga napanikaon na pod guys. So kana ganing natintal pod ni atong babae kaya pong gipakaon. So mao to naabli na ang ilang isip, nakita na nila nga hubad sila unya kana ganing nagdinaganay sila, nagkaaduna na pod sila kanang kahihiya o nauwaw na sila no, imbis katong wa pa sila kaon wala sila nakakita ang hubad sila, wala sila nakakita nga kana ganing nauwaw sila tungod kay hubad, wala pa sila to nakaramdam tungod sa ilang pagkaon ni ato, nakaramdam na sila kahihiyan at saka kana ganing nakita na nila na hubad sila. So nagdinaganay sila dito sa mga kakahuyan dito, nangita sila dahon nga dagko kay ilang gisampung na diri, gisampungan nila kay natungod na sila wow. So mao to nang nagtulog sila kay ilahaging na kuanan ba natanaw nila, naramdaman nila na nang tama gyud ang giingon sa Ginoo na kana ganing dili to ipakaon. So mao to nahadlok sila kay basig maunsa na sila kay tungod ilang isupak ang Ginoo. So karon pag-abot sa ilang pagtago no nga na di na ta. Ay nako. So dapit hapon na naman ito na. So nagkaroon nga sila ng pagkaunawa. Matapos kumain noon nila malamang sila ay hubad, kaya kumuha sila ng mga daon ng igos, pinagtahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang napitapon na narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako." Ang sagot ng lalaki kasi tagtawag ang Ginoo ba na, "Asa man ka? Asa man mo banda?" Pero istorya naman to sa Ginoo nga iyang gitawag. Pero nakita na niya lang kanang gusto nang niyang ipasabot nga gusto niya na makipag-communicate nga to sa iya no. Kung naatay sa istorya ta sa iya kung unsa man ang atong nahimong sala. So sige siya tawag. So ingon ni sa lalaki, "Natakot po ako nang marinig kung kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." So natakot siya kay alam na niya na hubad siya kasi kumain nga sila ng bunga na atong na dili pakaon sa ilaha.
So, sagot ng lalaki, nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng binigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman nito. So, nagturo-turoan na sila. Ang lalaki tinanong, tinuro niya ang babae, nga mao kuno ang nagpakaon sa iya ha. Yung babae na naman ang tinanong, tinuro na naman niya ang ahas, kaya nilinlang daw siya, tintal siya sa ahas. Kaya nakakaon siya. So, mao bitaw na karon di ba ug naay makasa daghan kaayong itudlo. Si kuan manggod, mao ni siya manggod, mao ni, di ba? Magturo-turoan. So, sa simula pa lang ganyan na talaga nagturo-turoan. So ngayon, inihayag ng Diyos ang kaparusahan. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat, na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang. O, diba? So, ibig sabihin, ang ahas dati ay makatayo. Kasi sinabi niya na, mula ngayon, ikaw ay gagapang. So, ang ibig sabihin, dati ang ahas ay nakatayo. So, sa pagparusa niya, kasi kanagitintal niya ang babae, iparusahan niya na, mula ngayon, ikaw ay gagapang na. O, diba? So, ngayon, gagapang. At ang pagkain mo'y alikabok lamang. So, grabe no? Kanang ibig sa una, mukhaon pa na siya sa damang prutas, mga halaman, o unsa pa. Pero giparusahan siya sa Ginoo. Dugay na kaito sa pagsugod pas kalibutan. Unya hangtod karon, di ba? Nahitabo maog hapon. So grabe gid ang pagkagamhanan sa Ginoo, guys, no. Wala ang iyang parusa. Ang iyang ganing deklarasyon na mukapang ang bitin, unya mukhaon og alikabok. Alikabok. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo ay alikabok lamang. Kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Okay, so, ang sabi niya guys, ang imuhang lahi, mga babae o kanang mga bitin, mag-away. Ako mong pag-awayon. Kung matunuban ka sa ilang kiting, imo siyang paakon. Tapos, sabi guys, no? Di ba manuklaw ang bitin? Manuklaw ang bitin niya. Pagkahuman o tuklaw sa bitin, kayo ang babae, aki pag-awayin, binhi niya sa bitin o binhi nato mga babae. Maoy inyo hang ganing ko maoy iyang pag-awayon, paglalabanin. Ang binhi niya ay dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Di ba nakabantay mo guys na ay mamaak na bitin. Ang ulo gyud dayon ang ato ang darugon. Dili pwede man unta na ato nang tungaon dito ang ihang kanang lawas. Pero kung patay og bitin, ang ulo gyud ang darugon. Kay mao ay kay declare na nas Ginoo daan na ang imuhang binhi, ikaw babae, ang binhi nimo. So usa na binhi ang mga anak. So ang mga anak sa babae, so wala pa sila nguna. Ang imong anak na puro babae. Ingon siya ang imong mga anak ug ang anak sa bitin pa, ang anak iyahang paawayon. Imuha siyang tuplawon, unya dudurugin niya ang ulo mo. So mauna nga og magpatay ang bitin, og bitin ang mga tao, wala laing kana bitaw kuanon bitaw pasaktan o sakitan kundi ang ulo. No wag ka kakita og bitin nga magpatay og bitin nga kana bitaw ang kanang ikog mo ay kana sige haglata, ang lawas sige haglata, wala kundi ang ulo talaga ang punteriya sa mga tao nga kanang kuanon bitaw bitin patyon. Tungod kay deklarasyon din sa Ginoo sa una pa lang gi-declare na niya nga mag-away gyud ang bitin ng tao, unya durugon gyud na sa tao ang ulo sa bitin tungod sa iyang parusa, no? Grabe gyud yan kada bang sumpa gyud sa Ginoo ang isumpa gyud sa Ginoo ang makasa. Sunod, at sa sakong niya ikaw tutuklaw. Sa babae naman, ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo hirap ang daranasin at sa pagpanganak sakit at titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain. Pasasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay ayon sa babae mo na. O ang babae na po, isumpa po niya ang babae na ikaw sa imong pag-anak mag-antos gyud ka. Magrabi imong pag-antos. Bisan pa man sa imong pag-antos,
magpaanak kag gihapon sa imong bana, magpasakop kag gihapon sa imong bana, di ba kung maminyo na ta kana ganing maingon ka nga bisan pag unsan nyo kaaway, mag-away, mag-uli hapon, magdugi hapon, magpasakop kag hapon sa imong bana. Kay tungod kana bang dili ka kabalibad sa imong bana ba, dili ka kabalibad o kana ganing ay tungod gi-declare daan sa Ginoo, gisumpa ta nga aron lang ta mga anak gyud ug sa atong pag-anak didto mag-antos ta. Grabe gyud ang atong pag-antos sa pag-anak sa pag kana ganing sa pagburod pa lang siyam ka buwan ang atong pagsigpuyos diri suntian nga bugat kaayo. Unya daghan pa kay tagbatyago na kana maglihi kana pa masisuka ug unsa dang dili gusto nimong kaunon. Unya kana ganing kung dako-dako na imong tiyan bugat ta kaayo unya kana ngay presyo kay gigda nimo kanang daghan kay sakit kay imong batyagon. No grabe gid ang pag-anto sa babae. Unya kana ging pag-anak gyud kana mag-labor gid ka suspect gyud sa kita gyud. Way makatupong ka sakit. Unya ang tulig anak kabi imong pag-antos nya mga anak na unya pila pa ka tuig ang imong pag-antos sa bata nga ang sana ang kakambal sa bata kanang kuan kanang sa nga na sakit kanang basta bata bagay nang gamay ang imo na nang isipon ang kambal gyud ni ana sakit pwede ka magkanang mag-antos ka sakit kanang mag-antos sa pag-alaga kanang magpuktaw ka permi katong na gibatsyag permi ka mga ospital imong dadon unya wa pay kwarta. So mauna ang kanang resulta sa pagsupak nila sa Ginoo. Grabe ang mga sumpa ug hangtod karon naa gihapon pila na katuig sukad sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan. Ug hangtod karon naa gyapon na nabatyagan nakita nato nabatian nato nakita tanan gyud nahitabo no gyud nawa ang sabitin ang sa babae unya sa lalaki sa lalaki ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa nang iyong kainin ang ipagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y nanggagaling. Maghihingi ka hanggang sa malibing. Hanggang sa malibing dahil sa alakabok doon ka nanggagaling. Sa lupang alakabok ay babalik ka din. Iba ang itinatawag ni Adan sa kanyang so ang lalaki na gisumpa sa Ginoo. Sabi niya, magbungkal ka. O diba? Mga farmers, mga masasaka, mag-uuma. Grabe gid ang kakapoy. May nanggay karon maghitik-hitik na kanana bitay kanang kuanan na bitay. Naihan tractor na, no? Pero grabe gihapon ang imong pawis, labi na kay tag-init, maskad tugdaro. O miskag daro magtanim kana ganing kabiging kapuyag in taon sa lalaki antes pa muhatag og abot umantis pa maghatag og bunga ang katong mga gipang tanom kanang unya kanang gabi kay ang pawis no patuluan gyud og pawis bugat ang trabaho sa lalaki kay mauna ang iyang parusa sa lalaki nga antes pa muhatag og pagkaon iya usang patud-an og singot. O di ba? Kung patudan og singot so grabing bugat gyud ang trabaho sa lalaki. Kay iya na nadaan sa gisumpa na sa Ginoo daan tungod sa iyang pagpatintal sa babaye. Iyang gisumpa na dili ka makakaon kung dili niyo patuluan og pawis. Mauna nga ang mga lalaki bugat ang ilang trabaho. Pero kung mag-eskwela po depende po kay pero kalabanan gyud sa lalaki kay tungod gisumpa sa Ginoo dili na mohatag ang yuta og kanang bunga dili mohatag og kanang pagkaon ang yuta kung dili patuluan sa lalaki og pawis. Bugat ang ibig sabihin na bugat gyud ang trabaho bisan asa ibutang lalaki bugat ang ilang trabaho pa kay i-compare sa babae kay tungod daan na nang gisumpa sa Ginoo sa katong pagkasa nila dito sa Garden ng Eden. Hangtod karon mao gihapon wala nawala yung sumpa na yan tungod kay sa pagsupak nato sa Ginoo. No? So silang tulong gitagaan gyud og sumpa ug hangtod karon ato gihapon na ato gihapon siyang na unsa pa nga na nasunod. So mao to na iba ang itinatawag ni Adan sa
sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. O sa bisan pa man na nakasala ang gisupak siya, wala siya paminawa atong iyang gibuhat ng mga babae o lalaki, pero iha paggihapong gihimuan og mga damit ang katong silang duha, si lalaki o si babae, si Adan o si Eva. Si Eva ang ibig sabihin na siya ang ama ng sangkatauhan, siya ang ina. Eva ang tinatawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang ibig sabihin ng ng Eva, siya ang ina ng sangkatauhan sa mga tao. Kaya siya dito nagikan sa iyahanan ng anak. Maong nagdaghan ang tao. So mauna nga bisan pa man o kanang nagkasala ang tao, pinanggag hapon tas Ginoo. Kay sila nagkasala gihapon. Nagkasala guys sila pero kanang himuan gyapon sila sinina. Himuan sila sinina sa Ginoo. Mura lang kung nakahilat guys banda dito sa pagsakit, pagsumpa sa Ginoo sa babae ba. Kay bilang babae po, bilang nanay, kanang grabe kaayo ang ato ang mga nanay, grabe ang ato ang naang ko na sumpa, no? Grabe ang ato pagsakit. Gikan pa sa pagburod nato nya makaingon ta ba kada ikaw mag-anak maingon ta na okay lagi ko mga anak kay sakit kaayo, ayaw ko na talaga mga anak kay masakit, sobrang sakit talaga, pero bakit mga anak pa rin ulit kay mauna gani ang gingon sa Ginoo, magpasakop ka sa imong asawa o siyempre magpasakop ka kung unsa ang patso mo ba na di ka balibad kay tungod bana na gani mo tungod kay gi-declare o gisumpa na sa Ginoo na dili ka kabalibad sa imong bana sa imong asawa. Kung sa Tagalog pa dili bana ang pangalan asawa ra gid sila, asawa babae, asawa lalaki. Sa ato as Bisaya bana asawa, ang bana lalaki, ang asawa babae. Kana ganing dili ka kabalibad. Ingon ka ako ni nagko mga anak otro oy kay sakit kaayo gyud pero tige sakit. Pero ngano man ang anak gyapon tanong ako gali ka uno. Mao gay na kana ganing kuan kanang sakit ba kanang sakit kay grabe sa pagbarod pa lang, grabe ang pag-antos hangtod na magkanang labor na ka hangtod mga anak unya pila ka buwan pa ang bata gikan sa pag-anak ngadto padung sa makapahinga-hinga ka na no kanang naa na sa grade 1 mga 6 years old 7 years old mao na ka makapahinga, so pila ka tuig gikan sa pag-anak o gikan sa pagbarod nimo 1 year nya hangtod plus 7 di 8 mga 8 years ang pag-antos sa nanay nga grabe gid kay ang pag-antos dinhagyod mga dinhagid nga mga time na grabe gid ang pag-antos sa nanay kay tanan nimo nga kakapoy bisan kapoy ka imong aglang tahon bisan katugon ka bisan nakagibatsyag kanang imong ibaliwala kay tungod naa kay gialaga na bata naa kay gidaring gipuyo sa imong tiyan unya og manak na imo ging agwan tawo na masika ka bukan naa kay gibatsyag ibis din ta ka bukan dili ka kapahuway kay tungod naa kay bata nga gialagaan nga gamay pa di pa siya kakaya tungod kay pinangga nimo no. So grabe gid kaayo ang pag-antos sa nanay ka kanang kuan ingon pa bitaw di ka kaanak dili ka makabawa sa imong nanay kay di man nimo siya dili man nimo makita or dili man nimo maano ba madaanan, dili mo makita kung unsa ang iyang nadaanan kay tungod wala pa ka naka-experience og anak, pero once na maka-experience ka na og kabuntis kaanak makaingon na ka dinhan ani mo masamin ang imuha bang kanang giantos imong nanay sa imuha di na nimo masamin na ala no ang ako ding mama grabe ang pag-antos ako gikan pa sa pagburod hangtod sa pag-anak ug dili lang sa pag-ingon nga 7 years old ning kutob ang imong kuan dinha umpisa na sa imong pag-antos kay mag-eskwela na pud aligaan nang gihapon nimo mag-eskwela na pero murag mabawas-bawasan ang imong mga kanang nervous kay kanang gamay bata pa grabe gid ang imong mga ka-nervous labi na kung magkasakit ang bata yeah paghantod na 7 years old pa taas imuha na pong mga kakapoy nga aron nang siya maka-eskwela madamitan sa imong ilang gusto mapalit anang mapahuman og eskwela inaana ang nanay inaana kay tungod nakasaa man si Adan ug si Eva so nasunod nato. Ayan lang guys, hanggang sa susunod na mga video na naman natin. Continue natin sa susunod na naman guys. Thank you for watching guys and God bless you all.